Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 20, talata 1 hanggang 16. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-iika-12 ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iika-5 ng hapon, siya ay lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula nang mag-ika-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating,
samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Happy Sunday. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating may kapal sa pagkakataong ito na ibinigay niya po sa atin upang tayo po ay makapag-share, makapag-reflect ng kanyang mabuting balita. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga taga-subaybay, sa lahat natin ng mga subscribers, sa mga bago nating subscribers. Maraming pong salamat sa inyo. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Rex sa pagdala sa atin ng word of our Holy Father, Pope Francis. Ito po at pakinggan po natin siya. Thank you so much, Pes Mayor, at welcome po sa lahat na mapagpalang oras po. At nandito na naman tayo sa ating program, ang ating pagninilay sa mga salita ng Diyos. Sa PESMA, pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. Dito sa ating munting tahanan, sa Facebook at YouTube, ang ating PESMA Plus. At sa pagkakataon na ito, akin pong bubuksan ang ating pagninilay sa pagbasa ng words of our Holy Father. Ang pagninilay po ng ating Santo Papa na si Pope Francis. Ito po ang kanyang nilay. Basahin na po natin. Words of the Holy Father. With this parable, Jesus wants us to open our hearts to the logic of the Father's love, which is free and generous. It is about allowing oneself to be astonished and fascinated by the thoughts and the ways of God, which, as the prophet Isaiah recalls, are not our thoughts and not our ways. Yan po ay nasa Isaiah chapter 55, verse 8. Human thoughts are often marked by selfishness and personal advantages, and our narrow and controlled paths are not comparable to the wide and straight streets of the Lord. He uses mercy. Do not forget this. He uses mercy. He forgives broadly, is filled with generosity and kindness which he pours forth on each of us. He opens for everyone the boundless territory of his love and his grace, which alone can give the human heart the fullness of joy. Jesus wants to make us contemplate the gaze of that landowner, the gaze with which he looks upon each of the laborers searching for work and calls them to go to his vineyard. It is a gaze which is filled with attention, kindness. It is a gaze which calls and invites one to get up and begin a journey because he wants life for each of us. He wants a full, committed life, safe from emptiness and inertia. God excludes no one and wants each of us to achieve his or her fullness. This is the love of our God.
of our God who is Father. Ito po ay binasa ng ating mahal na Santo Papa sa kanyang Angelus noong 24 of September 2017. Thank you so much and back to you, Pes Mayor. So, marami pong salamat, Pisma Rex. At muli, ibibigay ko sa inyo si Pisma Rex sa pagbasa ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Ito po at pakinggan po natin siya. Maraming salamat, Pes Mayor. At ang susunod po natin na babasahin ay ang pagninilay na ipinadala sa atin ni Pesma Florencia Camus Valdez. Ako po ang magiging boses ngayon ni Pesma Florence. Ipinaalala ni Isaias sa kanyang mga tagapakinig na ang mga daan ng Diyos ay hindi natin nauunawaan. Hindi natin mauunawaan ang walang pasubaling pag-ibig ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Ang puntong ito ay pinalalakas sa Ebanghelyo kung saan ang kagandahang loob ng may-ari ng ubasan na kumakatawan sa Diyos ay nakakalito at nakakagulo sa mga manggagawa. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos ang kanyang pagkikibaka upang magpasya kung may pipiliin siyang ipagpatuloy ang kanyang ministeryo sa kanila o harapin ang pagkamartir upang makasama si Kristo. Pagnilayan po natin, habang papalapit ako sa petsang pinili ko para sagriritero, lalo akong nakikiramay sa posisyon ni Paul. Nakikita ko ang magagandang bagay na nagagawa ko sa aking trabaho at gusto kong ipagpatuloy ang paggawa nito. Nagbibigay sila ng kahulugan at kasiyahan sa aking buhay. Kasabay nito, inaasahan kong simulan ang susunod na yugto ng aking paglalakbay. Hindi tulad ng retirement date ko, hindi alam ang petsa kung kailan tayo mamamatay at babalik sa Diyos. Hindi natin alam kung ilang araw na lang ang natitira para maglingkod sa Diyos sa lupa. Dapat natin gamitin ang bawat araw sa abot ng ating makakaya na ipangaral ang mabuting balita sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa upang kapag tinawag tayo ng Diyos sa kanyang sarili, tayo ay nananabik na pumunta sa kanya. Manalangin po tayo. Panginoon, hangad kong makasama ka. Gumawa po tayo, kumilos tayo. Hilingin sa Diyos ang biyaya ng isang masayang kamatayan. Yan po ang pagninilay na ipinadala sa atin ni Pesma Florencia Valdez. Thank you, Pesma Florence. At ngayon ibabalik ko na ang mic kay Pes Mayor. Back to you, Pes Mayor. Maraming salamat, Pisma Rex, sa pagbasa mo ng refleksyon ng ating kapatid. At marami ding salamat, Pisma Florence, sa iyong refleksyon. Sa mga sandaling ito ay ibibigay ko sa inyo si Pisma Nancy sa kanyang refleksyon. Ito po at pakinggan po natin siya. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, brothers and sisters in Christ. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 20, verse 1 to 16. Pagninilay para sa linggo, September 24, 2023. Sa ating pagninilay ngayon, ano ang masasabi sa atin ng trabaho at sahod? Kapakanan at mga walang trabaho tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay nagpaalala sa atin na ang kaharian ng Diyos ay hindi gumagana sa paraang ang mga unang mananampalataya o mga tagasunod ni Kristo ay higit
malulugod, ngunit lahat ay tatanggap ng parihong biyaya mula sa Diyos. Mayroon tayong mapagbigay ng Diyos. Siya ay pantay-pantay sa lahat. Sa kabila ng lahat ng mga pangyayari o pagkakaiba ng mga tao, tulad na lamang sa kwento ng talinghaga. Iniisip ng mga tao na sila ay dinidiskrimina at hindi pantay ang paghusga. Gumagawa ang Diyos sa mahiwagang paraan. Madalas nating ikumpara ang ating sarili sa mga taong nakapaligid sa atin. Ngunit ang gaanong uri ng pag-iisip ay dapat na mapuksa dahil dapat tayong mapagpasalamat sa tagumpay ng iba. Dalangin natin na ang lahat ng tao sa mundo ay dapat na itaas ang isa't isa sa halip na ibagsak ang isa't isa para lang mas palagahan natin ito. Panalangin, naway mananatili ang ating respeto sa ating puso kasama ang pag-ibig ni Hesukristo, ating Panginoon, Diyos. Amen. At yan po ang aking reflection ko sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat. Pisma Plus and God bless everyone. Maraming salamat, Pisma Nacy, sa iyong napakagandang reflection. At this time also, ibibigay ko po sa inyo si Brother Eduardo sa kanyang reflection. Ito po at pakinggan na po natin siya. Mapagpalang araw sa lahat, lalo na sa bumubuo ng channel na ito. Ang ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa manggagawa na nagrereklamo sa may-ari ng ubasan dahil sa hindi nila nagustuhan ng ginawang pamamaraan ng pagbayad sa upa ng kanilang serbisyo. Ito ay mababasa natin sa San Mateo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 16. Ang selos ay iba sa inggit. Ito'y pagkakaramdam ng pagkatakot sa panahong may nagbabantang aagaw sa isang bagay na pag-aari mo. Pwede itong mangyari sa lahat, babae man o lalaki, bata o matanda. Gaya na lang halimbawa sa loob ng isang tahanan, yung pag-aagawa ng atensyon ng magkakapatid sa kanilang mga magulang. Nangyayari rin ito sa mga mag-aasawa. At yan ay ang selos. Ito namang inggit, ito yung pagkabahala o pagkatakot ng isip na hindi magkaroon o hindi niya maaangkin ang isang bagay o tagumpay, kasiyahan, benepisyo, kayamanan at iba pa na pag-aari ng iba. Kasali ang inggit sa 7 nakamamatay na kasalanan o 7 deadly sin. Ang isang taong naiinggit ay walang kapayapaan sa kanyang puso at pag-iisip. Hindi siya masaya kapag nakakakita siya na nagtatagumpay ang iba. Dala-dala niya ito hanggang sa kanyang pagtulog at hanggang sa kanyang panaginip. Naapektuhan ito ang ating kalusugan at lalo na sa ating espiritual na kalagayan. Hinahatid tayo nito sa
puot at galit. Minsan humahantong pa ito sa mas nakakikilabot na gawain, katulad ng pagpatay, gaya ng ginawa ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. Nagliliyab ang damdamin ng may inggit kapag nakakakita siya na mas nakakalamang yung iba kaysa sa kanya. Inggit rin ang dahilan sa ating ebanghelyo ngayon. Ito ang nag-udyok sa kanila kung kaya't nagawang kumprontahin ng mga naunang manggagawa ang may-ari ng ubasan. Sa pakiramdam nilang sila'y nauungusan. May mga pagkakataon na pinapasukan ng ating mga puso ng inggit. Kapag pakiramdam natin na nasasapawan na tayo ng ating kapwa, minsan sa paaralan, sa opisina, kahit sa loob ng ating simbahan ay di may iwasan ang inggitan. Ano ba ang ipinahahayag ng ebanghelyo natin ngayon? Ipinararating sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng pag-ibig. Pag-ibig sa lahat ng kapwa. Kung may pag-ibig tayo, hindi makapapasok sa ating mga puso ang inggit, selos at kasakiman. Sinabi ni San Pablo sa Roma 13, versikulo 10, kapag may pag-ibig ka sa iyong kapwa, hindi mo magagawang gawan siya ng masama. Kung may pag-ibig tayo sa ating mga puso, may intindihan natin ang layunin ng ating Diyos na walang iba kundi ang maging masaya kasama siya sa kanyang ubasan, pantay-pantay lahat sa kanyang pagmamahal. Alisin natin ang inggit sa ating mga puso dahil ito ang siyang sanhi na tayo'y maging huli. Sa halip tayo sana ang nauna. Pero dahil sa inggit, kaya huli tayo. Kaya mga kapatid ko, huwag nating hayaan na tayo'y maging alipin ng kasalanan, gaya ng inggit. Dahil ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay pantay-pantay. Sikapin natin na iwaglit ito upang tayo'y maging una sa kanyang napakagandang ubasan at hindi tayo matulad sa kanyang sinabi na ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Amen. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng pisma at sa mga taga-subaybay nito at sa mga subscribers. Ulitin ko, magandang araw, mapagpalang oras sa inyong lahat. Amen. Marami pong salamat, Brother Eduardo, sa iyong walang sawang pag-share ng inyong refleksyon. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Mr. Curious Catholic na Pismadens Oberio sa kanyang refleksyon ito po at panoorin at pakinggan po natin siya. Isa na naman po ng pakagandang ebanghelyo ang ating ibabahagi ngayong linggo. At ito nga po ay kinuha sa Matthew 20 verse 1 to 16. This is a parable told by Jesus known as the parable of the workers in the vineyard. Sa talinhagang ito, gumamit si Jesus ng isang kwento upang ihatid ang isang mas malalim na espiritual na mensahe. Ang talinhaga nga po ay nagsimula sa isang may-ari ng lupain na lumabas ng maagang maaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Pumayag siyang bayaran sila ng isang denaryo na isang makatarungang sahod para sa isang araw na trabaho. Sa buong araw, lumabas ang may-ari ng lupa ng maraming beses at kumuha ng mas maraming manggagawa sa iba't ibang oras na nangako ring babayaran sila ng tama. Sa wakas, pagdating ng gabi, inutusan ng may-ari ng lupa ang kanyang tauhan na bayaran ang mga manggagawa, simula sa mga huling nagtrabaho at nagtapos sa mga naunang natanggap. Nang matanggap na nila ang lahat ng kanilang bayad,
ang mga naunang nagtrabaho ay dismayado nang makita silang binayaran ng parehong halaga lamang kahit na sila ay nagtrabaho ng mas mahabang oras. Nagbubulong-bulungan sila at nagreklamo sila, pakiramdam na mas karapat-dapat silang bigyan ng mas mataas na sahod kaysa sa mga nahuli. Gayunpaman, tumugon ang may-ari ng lupa sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na natanggap nila ang napagkasundoang sahod at may karapatan siyang maging bukas palad sa mga pipiliin niya. At sinabi nga niya sa katapusan, kaya't ang huli ay mauuna at ang mauna ay mahuhuli. The parable of the workers in the vineyard conveys several important lessons o mga mensahe na maaaring maging gabay sa ating buhay. Una po dito, the parable emphasizes God's boundless generosity and grace. Ang Diyos po talaga ang pinagmula ng lahat ng grasya. Kaya hindi natin siya malilimitahan sa kanyang ipinagkakaloob sa bawat tao. Sa Ebanghelyo nga po ating nabasa, the landowner represents God, na malayang nag-aalok ng kaligtasan at pagpapala sa lahat ng tumutugon sa kanyang tawag. It reminds us that God's grace is not limited by human standards of fairness or merit. Kagaya ng sinasabi sa libro ni Propeta Isaias, kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang kaparaanan ng Diyos ay higit sa ating mga kaparaanan at ang kaisipan ng Diyos ay hindi maaabot ng ating kaisipan. Maiugnay natin ito sa ating buhay sa pamamagitan ng pagkilala at pagpapahalaga sa masaganang pagpapala at biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, anuman ang ating nakaraan o kasalukuyang mga kalagayan. Pangalawa, hinahamon tayo ng talinhaga na sa tuwing tayo ay maghahambing o magsagawa ng ating sukatan sa halaga ng iba, ito ay hindi dapat ibatay sa panlabas na mga nagawa ng isang tao o haba ng paglilingkod. Dahil para sa Diyos, walang nauna at nahuli sa kanyang pagbibigay ng biyaya sa tao. Tinuturuan po tayo nito that in God's kingdom, all are equal at pantay-pantay na karapat-dapat sa pagmamahal at awa ng Diyos. We can apply this message by cultivating a spirit of inclusivity, na lahat kabilang at walang naglalamangan. Dapat rin nating tratuhin ang iba ng may katarungan at paggalang at iwasan ang pagiging na parang ikaw lamang ang may karapatan at karapat-dapat. Iisa lang naman ang ating patutunguhan. Ito ay sa pagkamit ng awa ng Diyos ng kaligtasan. Kaya dapat lahat po tayo ay magtulungan at mag-isa sa ating mga pagsisikap. Pangatlo po dito, ang Ebanghelyo din ay inaanyayahan po tayo na yakapin ang pasasalamat sa mga biyayang natanggap natin at maging kontento sa kung anong mayroon tayo. Sa Ebanghelyo nga, makikita natin na nagbubulong-bulungan ang mga manggagawa na unang natanggap at nagtrabaho dahil sa pakiramdam nila ay mas nararapat sila na bigyan ng mas malaking halaga. Ngunit dito ay tinuruan sila ng may-ari ng lupa na natanggap nila ang pinagkasundoang sahod at ito rin ay naayon sa kagustuhan ng may-ari ng lupa. Nakatulad sa atin, dapat nating iwasang ikumpara ang ating sarili sa iba at sa halip ay tumuon sa pagpapahalaga sa mga pagpapala at pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Lahat naman po tayo ay pagbibigyan ng Diyos. Kaya dapat lahat tayo ay magalak at huwag maglamangan sa ating kapwa. Pangapat po dito, the parable teaches us the importance of humility and humble service. Lahat naman po tayo ay dumating sa mundong ito na walang dala na kung anuman at wala din tayong babaunin sa ating pag-alis. Kaya dapat lahat tayo ay marunong magpakumbaba at maglingkod lamang sa Diyos na walang malaki at maliit. Sa Ebanghelyo nga ay maririnig po natin na ang may-ari ng lupa ay lumabas ng maraming beses upang kumuha ng mga manggagawa na nagpapakita ng kanyang pagpayag na bigyan ang lahat ng pagkakataong magtrabaho at makatanggap ng patas na sahod. Now, sa ating buhay, magagamit natin ang mahalagang aral na ito sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagkilala na ang lahat ng ating mga kakayanan at pagkakataon ay nagmula sa Diyos. At ginagamit ang mga ito upang maglingkod sa iba na walang pag-iimbot. At panghuli, ang talinhaga ay nagtapos sa pahayag na, kaya't ang nahuli ay mauna at ang mauna ay mahuhuli. This emphasizes the unexpected and counter-cultural nature of God's kingdom. Na tinuturuan po tayo na nang dahil sa ating kawalan ng pagpapakumbaba at ugali na parang feeling entitled na, sinasabi sa atin ng Diyos na baka yan ang magiging dahilan na bumaliktad at maging panghuli tayo sa lahat. Hinahamon tayo nito na dapat mag-isip sa kung ano ang patas at karapat-dapat lamang. Ito rin po ay nagpapaalala sa atin na ang mga kaparaanan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga paraan.
We can relate this to our lives sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kaisipang may kababaang loob, pagiging bukas at hinahayaang bitawan ang sarili nating mga lakas at iasa lamang sa lakas at plano ng Diyos para sa atin. In summary, the parable of the workers in the vineyard teaches us about God's generosity, equality, gratitude, humility, and the reversal of expectations. Hindi dapat tayo ang masusunod, kundi ang kagustuhan ng Diyos lamang. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga aral na ito sa ating buhay, malilinang natin ang mas malalim na pag-unawa sa biyaya ng Diyos. Magkaroon ng higit na inklusibo at mapagkumbabang sa loobin sa iba at makatagpo ng kasiyahan sa mga pagpapalang natanggap natin. It encourages us to let go of comparisons, embrace gratitude, and serve others with humility, na kinikilala na ang kaharian ng Diyos ay kumikilos sa mga paraan o prinsipyo na maaring iba sa nakagisna natin. Huwag nating ituring ang Diyos na kahalintulad lamang sa atin. Let God be God to our lives. Sa uli, inaanyayahan po tayo ng talinhaga na iayon ang ating buhay with God's values at magtiwala sa kanyang karunungan at kabutihan. Sana po nakatulong ang video na ito at kung marami po kayong natututunan, ibahagi nyo po ang video na ito. Please like and share sa mga kakilala po ninyo, sa mga kapatid ninyo upang mas malawak pang maabot nito at marami pa ang mabigyan ng inspirasyon sa Ebanghelyo ngayon. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Pro Deo et Ecclesia. Maraming salamat po, Pisma Dens, sa iyong pag-share ng iyong reflection sa ating Ebanghelyo sa araw na ito ng Linggo. Marami pong salamat. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ating mga subscribers, sa mga nagsusuporta sa munting channel na nating ito, ang Pisma Plus, marami pong salamat sa inyo. At naway sa linggong ito, September 23, 2023, ay nasa mabuti kayo pong kalagayan at naway ang Panginoon ay gagabayan po tayong lahat at ilayo sa anumang kapahamakan. At wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me
glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Speak.